yung events na nangyari po noong Tuesday. Let me clarify hindi pa namin pinagbobotohan yung amendment sa rule na papayag po sa teleconferencing or online na pagboboto. Wala pa ho kami doon. Ang pinagbobotohan pa lang ho, whether or not pag-uusapan ito. So again, to the heart of democracy, is there anything wrong with talking about changing the rules? We're not proposing murder. We're not proposing abortion na mga per se mali na dapat hindi pag-usapan kasi ayon sa konstitusyon natin mali. Ang pinag-uusapan po natin kung sa mga panahon na ngayon, given the threat sa Senate, given the different attacks on the Senate, given the different attacks on individual members of the Senate, yung experience po namin nung minority pa kami kung paano pigilan na magbuo ng majority. Yung mga threats na tanggap namin. I'll go to that later. And in the next few days, option po ng ibang mga senador yon maglabas ng ebidensya sa mga pananakot na ginawa para hindi namin mabuo yung independent na Senado. What's my point po? Yung paulit-ulit po na sinabi ni Senator Kiko Pangilinan, paulit-ulit po na sinabi ni Senator Risa Tiveros, paulit-ulit po na sinabi ni Senator Lacson, at lalong-lalo na po na sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Hindi lang po sa session hall, sa media, at hindi lang Tuesday, even the days after. They kept on saying, bakit walang debate? Bakit hindi nila pwedeng pag-usapan yung side nila? Wala pa nga ho tayo dun. Kung nakinig lang sila, kung sila po ay tinigil nila yung drama, even after the session, and instead tried to listen to each other, the motion was to take up the amendment. Ibig sabihin, is was sponsor pa to, and then ang bawat isa ay pwede magtanong, pwede pa nga mag-amend kung tingin nilang mali. So I won't dwell on that, but just to say that the starting point has to be the truth. And ang problema, if you're on their side, dun sa 11, na 11 po kayo, kasi po sinasabi nila, wala silang chance na magtanong, magpaliwanag. Wala pa nga ho dun meron chance. So sabi nila, tyranny of the majority. Hindi po. Tyranny Tulfo to. Tyranny Lacson. Tyranny Pangilinan. Tyranny Ontiveros. Kasi palakasan ng boses, imbis na we listen to one another. Senator Lacson, I respect, he stood up and says he disagrees with the rule. So yung debate is whether or not we can take up the amendment. Hindi pa natin pinag-usapan yung amendment. Alam niyo po, parang paso yan Pag nilagay mo yung seed sa isang paso, pwede mong kunin at ilipat. So, bantayan niyo po yung Senado, may tinatawag kaming change of referral. Halimbawa po, nalagay sa Committee on Public Order, tumayo yung chairman ng Committee on Justice the next day, sabi, mali ang referral doon. Kunin mo muna at ilipat dito. So, ganun po nangyari. Yung proposal ni Senator Marcoleta nandun po sa Committee on Rules at ang motion po ng acting majority leader is kunin at pag-usapan sa floor. Hindi pa ho pinag-uusapan yung merits or kung may masama o mabuti sa puntong yun. Pero sabi po nila na ang isda sa bibig na huhuli. Kaya kita nyo po nakita nyo po yung palaplano all this time. Arestuhin, takutin, intimidate ang nasa majority. Either lumipat or ikukulong. So as I said, at the proper time, evidence will come out. I won't go to the merits, demerits. Wala kaming problema na kasuhan. Wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin, yung gagamitin yung threat na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag diyan ka, tutuluyan ka namin. Wala pa nga yung impeachment, ganyan na ang usapan. Ano pa kaya? So again I've communicated this behind closed doors. I've communicated this in rooms like this with the majority, minority. I've communicated it through the social media. I've communicated this with the traditional media. Hindi kami nandito para
makipag-confrontation. Hindi kami dito para magbangayan araw-araw. Inayos namin yung impeachment. Kasabay ng impeachment po, inayos namin na may legislative calendar pa rin. Meron pa rin hong pag-aayos. Bakit po? I'll talk about that maybe over the weekend. Yung kung hindi, ang numbers kasi natin, parati tayo nako-confine sa 13-11, sa 12-11, di ba, sa 6-7, kung ano-ano ng numbers eh. Ang importanteng numbers, inflation. Ang importanteng numbers, GNP, GDP. Ang importanteng numbers, productivity ng ating mga magsasaka. Ang importanteng numbers, yung dropout sa eskwelahan, yung pagtaas ng kaso ng AIDS, pagtaas ng teenage pregnancy. Ang dami natin kailangang pag-usapan na priorities. So, tatlo ibabalanse po natin. Yung economic crisis, where we have to talk about the quality of life. And when we talk about the quality of life, we have to talk about security. We also have to talk about drugs. When we talk about quality of life, we have to talk about education, health, jobs. Kung sapat yung kita sa taas ng mga presyo at kung may trabaho pa rin ang tao. Yung second, yung impeachment, which will start in early July. But third, is the corruption issues katulad ng flood control. So we finished a caucus over lunch and we agreed, subject to some minor discussion pa among our chairpersons and the paperwork, that a subcommittee will be formed sa flood control and Senator Marcoleta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan no, sa bagong statement nga ni Senate President Alan Peter Cayetano at kanya pong sinagot no or meron po siyang buwelta dito sa minority senators na nag-walk out nga doon sa session plenary nila noong Tuesday no na kung saan ay pinag-uusapan nga sana nila or pag-uusapan nga sana nila yung patungkol doon sa proposal ni Senator Rodante Marcoleta na i-allow yung senador na makapag-participate pa rin no, sa kanilang session sa Senado or kaya sa voting via internet no via Zoom, via teleconferencing or video conferencing. Pero yung minority senators mga kabayan ay umalma no, pumalag doon sa proposal at hindi pa naman talaga yung actual na debate no patungkol doon mga kabayan kung ano yung gagawin. Ano pa lang yon, first move pa lang yon, nagmotion lang si Senator Villanueva no or si Majority Leader Villanueva na dalhin na doon sa plenaryo yung usaping iyon galing doon sa Committee on Rules. Pero umalma na agad itong mga minority senators at kung ano-ano yung kanilang mga rason mga kabayan at sabi ni Erwin Tulfo pa na ginagawa nila minamadali no yung online voting or payagan yung online voting kasi merong makukulong na mga senador na dalawa na meron ng warrant of arrest daw mga kababayan at kanina nga ay nagpiyansa na si Senator Jinggoy Estrada doon sa Sandigan Bayan no tungkol doon sa warrant of arrest na inisyu ngayong araw din ng Sandigan Bayan 2nd Division at 90,000 yata yung kanyang piyansa doon mga kababayan no sa graft case na kinaharap niya at maliban dyan, meron pang plunder mga kababayan na ikinaso rin sa kanya. Pati dito kay Senator Joel Villanueva, kay Senator Marcoleta, kay Senator Robin Padilla, meron rin siyang kaso na obstruction of justice daw mga kababayan. Sila Senator Chis Escudero may kaso rin. Sila Senator Bongo meron daw warrant na sa ICC mga kababayan at nauna pa dyan yung kay Senator Bato nga na ngayon ay nagtago na siya dahil hinuhuli siya ngayon ng mga otoridad mga kababayan at dadalhin doon sa The Hague, Netherlands kagaya po ng ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. So itong mga minority senators na pumalag mga kababayan na galit at sabi nila ay nilabag daw nila yung rules at pinagluloko, sabi ni Erwin Tulfo, pinagluloko lang daw yung taong bayan yata yung tinutukan niya or sila na minority senators at dagdag pa niya na journalist daw siya at hindi siya tanga at nagsasalita sila doon mga kababayan habang naglalakad no palabas nga doon sa plenary mga kababayan at pasakay doon sa elevator at pinaliwanag naman ni Senate President Cayetano na hindi pa nga po yung proper no na debate talaga, pag-uusapan pa nila yan ng husto, yung time lang na yun talaga ay idalhin lang doon sa plenaryo yung proposal ni Senator Marcoleta.
Pero ang dami na lang mga pinagsasabi at nag-walk out kasi according dito kay Senator Subiri, strategy pala nila yun mga kababayan no, na lumayas doon sa session or sa plenary para pag magbutuhan ay hindi mananalo yung majority mga kababayan. Kaya mindset yung ginagamit nila doon. No. Tumakas sila para hindi matuloy yung butuhan. Kasi pag natuloy yung butuhan, talo pa rin sila kasi 11 lang sila. Tapos 13 yung majority. Kaya dapat nating abangan yan sa Monday no mga kababayan kasi magbabalik ulit yung kalang sesyon at sabi naman ni Senate President ay sa Monday daw 5 PM ng hapon mga kababayan. Tingnan natin kung muling mag-walk out sila no at sabi ni Senator Soto ay dudulog daw siya sa Korte Suprema no para questionin itong panukala nga or proposal ni Senator Marcoleta na i-allow yung mga senador na hindi makadalo dito sa Senado personally. At sa Kamara naman pala mga kababayan ay inalaw yan na ginagamit nila yung online voting kagaya po ng yung impeachment ni VP Sara noong pagbubutuhan nila. Sinabi ni Congressman Ege Arce na allow naman or inalaw naman sa kanilang mga congressman yung bumoto through online no kasi hindi naman nakapunta lahat ng mga congressman noong pagbutuhan nila noong 200 plus votes no para i-impeach si VP Sara doon sa House of Representatives. Pero dito sa Senado ay talagang umaalma no itong mga minority senators at marami nagsabi nga na yung pagpapalit ng liderato yung target nila mga kababayan no kasi pag nagkataon kasi may mga kaso nga yung ibang mga senators dito sa majority para hindi na po sila makaboto kapag gumalaw na sila para patalsikin nila itong si Senator or Senate President Cayetano no mga kababayan para hindi po sila mapigilan dahil panalo na sila kasi wala na yung mga majority senators no nakakulong na mga kababayan at mananaig na yung kanilang binabalak no na agawin muli yung Senate presidency at iluklok yung kanilang kasama sa minority no in that case si Senator Gatchalian daw yata yung kanilang binabalak na ilagay no bilang Senate President mga kababayan. At inamin naman ni Senate President Cayetano na talagang matindi yung pananakot no dito sa mga kasamahan niya dito sa majority na about sa mga kaso at pag lumipat ka daw doon sa minority ay wala kang kaso pero pag manatili diyan sa majority ay tutuluyan nila ng mga kaso mga kababayan. At ito na nga yung nangyari dito sa kay Senator Jinggoy kanina nagpiyansa at marami pa yang iba mga kababayan no at hindi naman po hindi naman sekreto kasi binulgar na rin po yan ni Senator Amy Marcos yung patungkol dyan sa mga pananakot, yung pag-pressure mga kabayan at dagdag pa ni Senate President Cayetano na ito lang yata daw yung majority ngayon na hindi hawak no ng Malacanang yung mga senator. So sila po talaga ay totoong independent mga kababayan at yun naman talaga ang dapat no. Dapat independent yung legislative pati yung judiciary independent po yun na hindi pwedeng sunod-sunuran sila dito sa executive kasi yung tawag na doon ay dictatorship na mga kababayan. Ang pangit na noon wala nang check and balances no kung nagkataon yung gobyerno ay magkakontsaba or wala nang magkontradict no doon sa mga policy kung ano man dapat ganito may independent talaga para to see to it na talagang merong check and balances mga kababayan. Hindi pwedeng hawak ng executive yung judiciary at legislative mga kababayan. At dito naman sa kay Senate President Cayetano in fairness talaga ay kumikilos na siya no mga kababayan no itong mantakin mo yung inihintay ng taong bayan na flood control corruption hearing ay gagawin niya samantalang yung panahon ni Soto ay walang nangyari no bitin yung kanilang ginawang investigation at itong sa impeachment trial nga ni VP Sara at naniwala naman tayo dito sa kakayanan no ni Senate President Cayetano na kaya niyang gampanan itong kanyang mga tungkulin no bilang Senate President at yung mga kailangan nilang gawin at abogado naman siya alam niya yung mga gagawin niya mga kababayan. So paano lang pag hindi abogado yung Senate President no ano kaya ang gagawin ng Senate President kapag hindi abogado talagang nakaasa pa doon sa kanyang mga staff na abogado mga kababayan no nagpapaturo pa or magpapaturo pa doon sa mga abogadong staff niya kung ano yung gagawin niya. So ito yung advantage no kapag abogado na yung Senate President kasi hindi mo na kailangang diktahan or utusan or turuan kung anong gagawin niya. Kaya sabi dito ni Senate President Cayetano na para doon sa mga nagsasabi na magulo ang Senado ay hindi po magulo ang Senado, talagang ginugulo ang Senado dahil hindi daw po matanggap no na hindi nila kaalyado ang mga majority ngayon sa Senado mga kababayan. So ano pa masabi niyo dito? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.